Sa ngalan sumahain ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pagkiusa sa Espiritu Santo minaaka ninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, aron kita mahimong andam sa pagsaulog dining santos nga misa. Ato karong inulsulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dungan kita sa pagingon, nagakumpi sa lako sa Dios nga magdagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon. Nakalapas og dako yamot sa kanahuna sa pulong sa buhat ug sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa mo ako kung sa Maria kanunay kulay. Sa tanang angel mga santos, ug kaninyong mga igsuon, ug ampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasilon sa itong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kahit sayang mga tao, hindi sa yuta. Ginoo Diyos na itong hari, Diyos sa mga magkagagaw sa kanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa Amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang napit, Panginoon Hesukristo. Ubang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang. Ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay. Nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan, nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hani uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog, manglingkod. Ang unang pagbasa, kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal mingon sa hari, angay patyon kining tawhana,
ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo. Og mausab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang mga tao sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana. Nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa maingon si Hari Sidikiyas, kung mao kana, kamoy bahala kaniya. Busa gikuha nila ako o gidala o gitunton didto sa atabay ni Prinsipe Malkiyas, nga didto usab nahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimad-an na sa tubig ang maong atabay, og lapok na lamang ang didto sa sulod niini. Ug busa nalubong ako sa lapok. Og mipagawas si Ebed-Melek sa palasyo ug giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat nining mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay ug mamatay gayud siya sa kagutom. Wala nay pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa hari si Ebed-Melek sa pagdalag 3 ka tawo aron kuhaon ako ug aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, dali ug tabangi ako. Nagapa, dali ug tabangi ako. Nagapaabot ako. Nagapaabot sa Ginoo. Ug miduko siya ron pagtanaw ka nako. Ginoo, dali tabangi ako. Ang Ginoo nakabati sa akong singgi, iya kong agikuha gikan sa kiladman sa kalaglakan, gikan sa lapok sa kaluwasan. Iyang ipahimutang ang akong mga tiil ibabaw sa bato, gilig-on niya ang akong mga lakang. Ginoo, dali tabangi ako. O gibutangan niya og bagong awit ang akong baba, usa ka ingno ngadto sa atong Dios, daghan ang mutanaw diya sa katahan. Ug mosalig sa Ginoo. Ginoo, dali tabangi ako. Bisan gisakit ug kabus ako, hapan Ginoo nagunaw ka nako. Ikaw nga akong hinabang ug akong manluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Ginoo, dali tabangi ako. Ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita nining dagkong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo ug daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug naghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang mga kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kun unsa ang iyang giantos, kun unsa ang iyang pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa ayaw kamo kaluya ug paglunga kaysa inyong pakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog.
kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tidunan, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo kung midilaab aron sa pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga akong pangdawatan, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw yanhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo dili kalinaw ang akong gidala kun dili panagbingkil. So kadkaron ang usa ka panimalay may 5 ka sakop mabahin. 3 batok duha o 2 batok 3. Ang amahan makigbingkil sa iyang mga anak nga lalaki. Ug ang anak nga lalaki makigbingkil sa ilang amahan. Ug ang inahan makigbingkil sa iyang mga anak nga babae. Ug ang mga anak nga babae makigbingkil sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbingkil sa iyang mga binalayi. Ug ang mga binalayi makigbingkil sa ilang ugangang babae. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. Magandang tanghali sa ating lahat. So ngayon, parang hindi tayo sanay sa Ebanghelyo ngayon. Di ba? Si Kristo i-associate natin na hari sa kapayapaan. Pero ano ngayon? No? Sabi niya, I never bring peace, but division. Conflict. Ang dala ni Kristo ay conflict. Ano ba ang kahulugan nito? Ito yung pagmumunihan natin mga kapatid ngayon. Sabi ni Saint John Chrysostom, dahil ang isa sa mga translation nito, ginagamit niya yung sword, yung espada. The sword is a metaphor for the conflicts and persecutions of Christian and will endure. So until the end, mga kapatid, there is creative tension na ating maranasan sa loob ng ating simbahan, sa loob ng ating pamilya. There is a spiritual battle between good and evil. Pero, si Kristo, yet this division is not from hatred, but the natural result. Hindi, iba yung nag-divide or nag-conflict because of hatred. Iba yon, no? Because of pride, because of anger. But it is not by hatred. Yung division natin, yung conflict natin, it is not from hatred, but the natural result of the transformative power of the gospel. Jesus prepares His disciples not to expect worldly peace. Anong gusto ni Kristo sa mga sumusunod niya? Okay, mag-expect that the world will give you peace, but to embrace the cause of being disciple of Jesus. The cause. Hindi pala basta-basta kapag susunod tayo ni Kristo. Marami dito, nandito, but hindi promote worldly peace. Not the peace of Christ. Sa Valencia, alam nyo naman, pinafailan ko ng kaso yung mga bumibili ng boto, di ba? Galit na galit sila sa akin, but I'm doing it out of love, out of justice, out of mercy. Kung i-open nyo itong puso ko, wala pong hatred nito. I'm doing it for the future of our country. At I love them. I pray for them. I bless them. I included them in my rosary every day. And also, the mass intention for their conversion. Tingnan nyo nangyari sa Pilipinas. No? Ang laki ng utang natin. Totoo, hindi. Because of the dirty governance. Hindi naman lahat, pero merong ilan. Ina-appreciate ko dito yung mga politiko dito sa Lila. Meron silang hair, anong tawag to? Puricol test, yung follicle test sa ating ulo. Parang makita natin yung ating buhok na nagdrugs ka ba or hindi. Merong na positive, no? Tinutulungan sa government natin dito. So,
Maganda yon. Sa lahat ng lungsod dito sa Bohol, tayo lang dito sa Lila. Di ba? Mahal, di ba mahal yun? Pero kaya pala. Kapag sincero, tunay na pagserbisyo ang ating ibigay. I really appreciate the LGU here. Pangalawa, may school bus pa sila. Di ba yung mga school bus yung nag-aaral lang sa Holy Spirit at sa wisdom. Ngayon parang nag-aaral yung mga anak nila dito sa wisdom at sa Holy Spirit. May school bus. Ipahatid talaga. Ang ganda, no? Pero the more ako maka-appreciate sa sunod na eleksyon, walang vote buying. Okay? Bukas po, ay magbibigay ako ng spiritual formation sa mga kagawad at sa mayor natin dito sa Lila. Nag-contact na ako ni Mayor dahil gusto ko magbigay ng spiritual formation sa mga sasamahan ko kayo. Di ba? Dahil my mission is to evangelize not only the faithful but also the leaders of our community. At yung ginagawa ko sa Valencia, pero merong hindi gusto, na divided kami. At merong mga politiko doon na gumagawa ng kwento. Yung affidavit nila, alam nyo? Grabe. Itong mga politikong ito, ipangumusta ako sa kanila. Live naman tayo ngayon. No, extend my regards. Grabe naman kayo. Yung affidavit nyo, ay, puno ng kasinungalingan. Just imagine, pumunta ako sa isang politiko at sinabihan ko daw yung politiko na ikaw. Just imagine. Arugante si Father Darwin doon sa affidavit. Sinabihan ko yung politiko, ikaw, bumili ka ng boto, kurakot ka din. Just imagine. Ang nagsagawa ng affidavit, politiko din. Tibuto pa ni Santo Niño. Bakakon ka, liar Eve. Uy, ay na magsimba, uy. Pariin niyo pa yung butang-butangan. So, I'm doing the legal action. I am promoting the truth. I am stating the truth. Lisod man kaayo, kung mamakak, inya exorcist pa ka, na maghingilin ka siyawa nga amahas mga bakakon, na mag-exercise ko in the name of Jesus. I command you to depart from the body of this person. Yung yawa, hoy, anak ta ka. Lisod kay exorcist bakakon, no? Kaya, muna nga, what say you? No? Indot tayo nyo ang pidabit tinuod sad. Imagine na kaniadto kuno ko dito, nagtudlo kuno ko. Nya kung granting tinuod na, natong sakyan. Granting without accepting. Natotoo yun. Bakit nagpicture tayo after sa ating conversation? Nagpicture pa kami. Meron akong tatlong picture. Na pwede ba yun kung yan ang ginagawa ko? Makapicture pa ba tayo? Aalis talaga ako agad. Without picture taking. Dalawa po. Isa, politiko, nagsagawa ng affidavit, gumagawa ng, bakakon. Sinungaling. Lagi na ba nangumum yun? Pangalawa, hindi ako maka-reconcile dahil minister. Head pa sa mga minister. Alam nyo, katulad sila ng wording sa affidavit nila. Patuloy tayo. No? After, totoo yun, na ganun ang arugante ako sa harapan nila. Kung totoo yun, bakit nagpa-picture kami? Pangalawa, sa picture, grabe yung smile nila. Kung galit ka, ganun yung picture tayo. Ganon. Bakit? Smiling kayo. Pangatlo, yung nagkuha ng picture namin, yung minister, dahil assistant siya sa politiko eh. Siya pang nagkuha sa picture. Sabi niya, smile. At opposite, ang kanilang affidavit. Okay lang. Ganyan talaga ang buhay. I hope you defend yourself with truth, not with lie. Amen? Hindi na kayo makablame sa akin. Bakit? Buong puso ako pumunta sa inyo with pure heart, with pure intention. Before election, during election, pero matigas kayo eh. So ngayon, after election, hinaharas na nila yung mga witness natin. Sinusugo pa yung kapitan, pati yung kagawad, na papuntahin sa bahay ng witness natin. Ito po, very related to sa gospel natin. I bring sword, not peace. Sabi ni Kristo, no, I will not give you peace. Because you do injustices during election. Ano nangyari mga kapatid?
Sabi nila, si Father Darwin, arrogante daw. Nanong dito. Kung totoo yun, bakit yung isang grupo, yung oposisyon, hindi nagreklamo? Kung ganun ang storya ko. Consistent naman ako. Ang sinasabi ko sa kanila, yun din ang sinasabi ko sa oposisyon. Yun din ang sinasabi ko sa independent candidates. Bakit hindi sila nagreklamo? Kayo lang. 5 bisis pa. Sinusumbong ako sa obispo. Nagdala pa ng 20 ka mga kapitan. Naawa ko tuloy sa mga kapitan. Dahil yung mga kapitan natin, ang totoo, parang buyog. Yung saan yung mayaming dugos, pupunta sila doon. Maraming dugos eh. Kung walang dugos, hindi sila pupunta doon. Wala silang freedom. Pinuntahan yung witness natin. Sinabihan pa sa isang kagawad, umatras ka na. Huwag ka nang magpahiro-hiro. Hindi natin alam kung saan pupunta ang bala. How dare you? Nagamitin mo yung authority mo. It is an abuse of authority. Alam nyo, pwede ka ma-dismiss sa authority, sa position mo. Administrative case yan. Sinabi ko, nag-live ako, and then, nagpa-blatter tayo with the witness, no? Kasi sinabihan ko sa live ko, sa reels ko, mga kapitan at mga kagawad, huwag niyong gamitin yung kapangyarihan niyo to threat the people of God. Use your power to protect the people of God, not to threat the people of God. Amen? Na yung sunod na mga araw, ipa-file na natin sa ombudsman, administrative case. Sa sunod na araw, after sa post ko, maganda na daw yung, yung behavior ni kapitan. At ni kagawad. Pumupunta pa sa ating witness. Sorry. Matapang lang sila. Kung hindi natin gagamitin yung legal dimension. No? Kung alam lang natin, ang dami natin, yung mga abusado ng mga kapitan, abusado ng mga politiko, magnanagot kayo sa batas. We are promoting this, not out of hatred, not out of revenge, out of love, and out of justice. Amen? Galit na galit sila sa akin. Mahal na mahal ko naman sila. Uy. Hindi tunay na pagmamahal without disciplinary action. Ginagawa ko na ang tama na catechism and education sa kanila. Pero hindi sila nakinig. Dahil ang simbahan, before election, maingay. Before election. During election, maingay din. After election, tahimik na. Pero ngayon, after election, patuloy pa rin tayo. Bakit? Dapat, ang mundo natin, ay experience natin ang langit. Hindi lang doon sa langit, experience natin ang langit. May kanta ako, di ba? Sa Shakul, gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula, ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Nakadungog mo na? Balik ko na ba? Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Oh, dito na mo. No, balikon to na to. No? Balik na ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula, ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Sugod sa lang may. Nahinera God. Unya, sa may penalty. Kumudaog tayo ni. Wa ni personalay ha. Gipahibaw na muna ko before, during election. Hindi na mo ka-blame na ako. Kay after naman eh. Gahi mo go. Namalit man jud mo. Yung pinakaligon na ba itong witness? It is substantial proof. Substantial evidence. It is not alibi. Amen? Hindi, listen mo kay exorcist ka. Pari pa jud ka. Unya, mukiha ka, base sa bakak. Pwede din na. Hindi di maayo. Inconsistent tayo na. Una nga, regards lang ko sa mga politiko sa Valencia, ha? No? Liber Bataron. The whole slate atong gifailan, ako masuko nila, mauni husto. Ako nang gibuhat kay mauni husto. Ya, Father, atangan ka diha. Basig na ipupatay ni mo, Father. Ay mo kaguol. Mabanhaw man eh. Hoy. Patiya. Ay, sakan ako dito sa kumbintog. Ingnan ko, Father! Kay 3 times na ako'y death threat. Naanad naman ko ana. Naanad na po. Kini mo sultis ka kamatuuran, way mo patay, way mo hurat nimo kuwang na. Gisaka ko sa kumbinto, giingnan ko, Pader, patyunon ra ba ka na mo?
Mag-amping juga kay saka ako dito sa kumbinto, gituktok ko sa akong kwarto. Ningon po ko kanus, amampot. Ayaw mo kadlok mamatay, mabanhaw bitaw ni. Ayaw po mo panghilak na kog mamatay ko. Mabanhaw ni. Uy. Ano? Wa pa na manhaw sa Kristo, di ko magsurang-surang ani. Bahala po ka Kristuha ka. Nya naman manhaw man. Uy. Ready na ba mo musunod ni Jesus? Tubag! But. Pero ayun mo kaguol na ko. Kay, karong Sabado, ikaw ratay uno na ko. 41 years old na. Si Kristo 33 ra. Nilapas na taon ko. So, pwede na nipat yun anytime. Uy, ayaw mo pagsimbako diha. Kay maunay mauna. Ako, anytime pati yun ko, okay ramon ko. Kamu, okay ramon? Ayaw mo sayang-sayang. Ginahanglan tag martiron. Uy, ready na mo? Mauban mo na ko? Apagsulo ba dito? Ay mo kaguol kay mabanhaw man ta. No. Muna ito inspirasyon si Kristo dili tao. Muna nga padayon ang atong legal action. Di na sila kamahay nako, ako na silang giingnan nga mukiha ko. Di na pa man tayo ikiha sunod. Sunod si Mr. na lang kay daghan mo kay tagtubagon. Lunes, Martes, Miyerkules to ako skurti. Wala ba ko'y suhol ini? Why I'm sacrificing this? Because I want transformation. I love God. And I love the people of God. Amen? Wadyo kayo suhol, ani. Isag piso. Ako pa'y nakuhaan. Pero okay lang. God will provide. Amen! Karon, ano ko 9 minutes. Arita sa demonic obsession. Kuyo kayo ni, kidaghan kay tan na biktima ini. Una, demons' ability to falsify or mimic truth and clarity in a person's phantasm. So, yung nasa isip mo, pwede niya i-falsify to destroy you. Example, may kasamahan kami dito. Siya lang tama. Lahat ng kasama namin, mali! Siya lang tama. May tama na siya. Bakit? Demonic obsession pala yun. Nilagyan ng demonyo, ini-influence yung mind niya to create falsity of truth, mimic of truth. Siya lang ang tama. Mag-ingat kayo kung kayo nang tama. May tama na tayo. It is a demonic obsession. Anong sabi dito? The demon's ability to falsify and mimic truth. Parang ikaw lang ang naniwala na tama ka. Yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo, they join together with proof. Ako! Yun, demonic pala yun. Obsession. Ano pa? The demons have the ability to take those particular aspects of the sense data in the memory and merge those aspects with the things that one has never experienced in the past. The confirmation from the possible intellect that the person has committed something wrong. Meron ding iba na taktika yung demonyo. Pwede niya i-falsify yung image mo, yung imagination mo. Sasabihin sa isipan mo na may ginagawa kang kasalanan, pero wala naman. Ma-increase yung sense of guilt mo. Demonic obsession pala yun. So, ang bait-bait mo naman. So, hindi. Marami akong kasalanan. Pero nakita mo, mabait ka naman. Ang dami mong nagawang kabuti. Hindi. Hindi niya nakita yung mga good qualities sa buhay mo. Puro negative lang. Yan po. Yet, for example, the demons can put something in one's imagination that is completely false and has no correspondence to anything that a person has experienced. Yet, they can use the sense data in the memory that something has come from the senses and merge it with a false image so that the person actually thinks that he saw it. So, anong kahulugan nito? Alam nyo, example, mga siluso kayo. Sagwa dyan sila ebidensya. La! Pariha tong experience na ati, marife. No? Nag-picture-picture po siya. Umban ni Papa P.
nagsilos man yung asawa. Yung bana. Yung manang uyab. Ingon po sa tipe. Wala ko uyab diri, uy. Ikaw ra ganin na ibog nako. Pero, diba mo? Ang mo ni gingon din ni. Ang demonyo di ay, yung demonyo lalagay ng false image sa isipan mo. Kahit hindi nagawa, paniniwalaan mo na totoo yung false image, yung false perception. So, nagsumbong na sa Ate Marifi sa akin, Father, tulungan mo ka. Magpakamatay ka aking bana. Dahil doon, sa picture lang. Gabi, no? Ito po yung sample. Dahil lang yung demonyo will falsify the images. Kahit hindi totoo. Eh din, masiparit kayo. Buti na lang, natauhan yung husband ni ate. Sabi ni ate, ikaw rin yung nakagusto sa akin. Doon dahan-dahan na naliwanagan siya. No? This is why those who are suffering from diabolic obsession and possession have to follow the counsel of the priest very closely. Kaya nga, yung mga biktima natin, mga demonyo, so babasahin ko talaga yung mga narratives ninyo. At kausapin ko kayo. Dahil, kung hindi ito maabgapan, it will lead them to destruction. Destruction of their relationship, to their family, destruction of themselves. Una, i-destroy mo na yung isipan mo by sending falsity. False images, biases, prejudices, hindi ka na makinig. Sabi dito, the person's experience of sensory reality and the person's head clears. At this point, the individual recognizes what the truth actually is through counseling, through processing. Kaya nga, may team tayo. Hindi ko naman kaya ako lang mag-isa. Di ba? Si Kristo nga, may 12 apostles, 70 disciples. So ako din, may kasamahan tayong mga deliverance ministers. Okay? Hindi ka recommend kayo dito sa for exorcism, hindi tayo madali doon. Kailangan pa natin ng processing, sapat na oras, to process us. Kahit ako, nagpa-process pa ako hanggang ngayon. Every moment. At yan ang pinaka-the best na gawin natin. Patuloy tayo. Ito po, another thing that the demons can do is they can falsify intellectual clarity. Kaya nga, ikaw lang yung una kong sinasabi, ikaw lang yung tama. Pero pwede niya i-falsify yung intellectual clarity, yung pinaliwanan mo na husto. Since they can take the confirmation of the truth stored in the memory and place it in the image in the imagination. And because of the fact that they can actually cause something to appear to come from the senses, they can falsify intellectual clarity. What this essentially means is that the person can be under full diabolic attack and yet thinks that he is thinking clearly. Ang ganda nito. Example, yung mga pinafile natin ng kaso. No, nag-ano din sila doon, nag-promise, nag-swear. Totoo ba lahat itong sinasabi mo? Totoo! Kami din. Nag-swear din kami. Yung sinasabi mo, Father, totoo? Totoo! Sabi ng abogado, walang nagsasabi dito na hindi totoo. Sila lahat nagsasabi ng totoo. Kung yung sinasabi mo ay hindi totoo, pero sabi mo totoo, ito po. They can falsify intellectual clarity. Even though alam mo na mali, pero inaalaw mo to harass you intellectually. Yun ang pinaka-example ko, yung mga politiko. Yung minister ko sa Valencia. Klarong-klaro na nila. But they allow to falsify their mind. Okay? Pero hindi nila alam, they're full diabolic attack. And yet thinks that he is thinking clearly and rightly. Ito ang wasto na gagawin namin. Okay? Usually, the person's experience is that he is thinking completely rationally and coherently. Tama itong ginawa namin. Amen? Kaya nga, lagi akong nag-discern every moment. Dahil kinikonsult ko yung Panginoon. Tama ba itong ginagawa ko, Lord? Tama naman ito. Inlahin naman ako sa obispo, no to vote buying.
Tama naman ito, nasa batas naman ito. Criminal case pala. Criminal offense pala yung bibili ng boto. So may proof ako. It is grounded by proof. Substantial proof. Substantial evidences. Usually the persons, but those around him can see that he is talking nonsense. Example yung kasama namin. No, ang ganda. Pati ako. Nadala. Grabe yung mga promises. Pero, sa mga kasama namin, negative siya. Ito po yung example. Kumusta na siya ngayon? Wala na siya dito. At anong ginagawa niya? Instead mag-repair sa damage na ginagawa niya, hindi! Siya pa rin ang tama hanggang ngayon. Kaming lahat ay mali. Imposible naman yun, isa lang. Against many. Okay? But those around him can see that he is talking nonsense. Even though may document tayo. Dahil isasabit na natin sa sunod ng mga araw yung document na hindi ginawa niya. Yeah, well, documented tayo. Kahit may document na, sasabihin pa rin, hindi ako nagkakamali. Kayo ang mali. Ayan. Demonic obsession pala yun. No? Hindi makayang i-deliverance yun. Bakit? You participate with full consent unless you accepted that you commit mistake. And you have the obligation to pay justice. Anong sabi dito? Not judging things at all in congruity with reality, that he is under attack. So, mag-ingat tayo kapag sasabihin na ng team natin, ito yung mali natin, but we are consistent. We never accept our shortcomings. We are under attack. Na tinatawag niya, diabolic obsession. That he is under attack. After the attack leaves, the person will often recognize that even though he thought he had clarity, it is manifest that he did not. So, sasabihin niya na tama talaga siya. Hanggang sa dulo na walang hanggan. No? It will lead him or her to intellectual pride. Last 1 minute. No? At yun po, tayo po ay pwedeng iharas. Pati si Father Darwin pwede iharas. Lahat tayo. Walang exemption. Lahat tayo. So, anong gawin natin? So, every Thursday to Sunday, nagbibigay tayo ng catechism. Live po ito. Pwede kayo manood kahit nandun kayo sa CR ninyo. Pwede kayo manood kahit naglalaba kayo. La 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 la. La 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 la. No. And then, by increasing our knowledge, we continue to examine ourselves. Every moment, not only every day, but every moment, to examine our thoughts. Guidance of the Word of God with the truth and with the teachings of the church. Makatulong sa atin yan. Amen? Never be a judge of your own. Kung ikaw na mag-judge, delikado na yon. Demonic obsession na yon. Uy, hindi ka na makinig sa mga kasamahan mo. Close-minded ka na. Ikaw lang ang tama. May tama ka na. And then, we are full of demonic. We are under demonic obsession. Demonic attack. So ngayon, let us continue to listen, openness, and increase our knowledge. And by doing it, we promote the King of Peace. Tayong lahat nandito, let us bring the sword of Jesus. Let us bring the sword of Jesus. Let us not compromise. Let us bring the sword of Jesus. Because only the sword of Jesus, only the peace of Jesus can lead us inward transformation and eternal peace. Not temporal peace, not worldly peace, but eternal peace. Amen. Palihog, manindog. Atong karong ipadayag ang atong pagtuo. Dungan kita sa Panginoon, nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan. Magkagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, ginaksamahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod Dios gikan sa Dios nga matuod. Kinakdili binuhat usa ka kiniya sa mahain. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan. Mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo,
Nahimo sa mga lawas, gikan ni Maria, nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus, susugod ni Poncio Pilato. Nagaantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuos samahan. Mabalik siya may mayaon na ron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ang iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya, og gisulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katolikong Apostolikong nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa pasaluan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Mangayo kita sa Ginoong Hesukristo nga iyang himpiton ang simbahan o kalibutan sa kalayo sa iyang gugma o kinabuhi. Mayon kita ginuudungga ang among pag-ampo. Ginuudungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan nga magalingkawas sa katawhan gikan sa materialismo ug kabuang. Magampo kita sa Ginoo. Ginuudungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno dili mo sakripisyo sa ilang mga prinsipyo tungod lang sa gahom, kalampusan ug ambisyon. Hinuon manaad sila sa ilang ipatunhay ang tawhanong dingdad o ang mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginuudungga ang among pag-ampo. Nga ang mga ginikanan o mga magtutudlo maghagit sa mga kabatanunan sa pagpuyo alang sa mga butang nga mahinungdanon gayod. Magampo kita sa Ginoo. Ginuudungga ang among pag-ampo. Nga ang makristohanon nga adunahan sa mga kaptangan o mga talento makakat-on sa pagpaambit niini ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginuudungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halandong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginuudungga ang among pag-ampo. Nga ang ato mga minahal nga nangamatay mapuno og mga bahandi sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginuudungga ang among among pag-ampo. pag-ampo. Ginoong Jesus, himua ang among mga kasing-kasing nga magtilaab alang kanimo samtang among gipamati ang imong pulong ug amo ikawng pagkakalawaton karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Palihog manindog. Mangigsuon pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dumato nung ta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawa tununta sa ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdaig pagmaya sa ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo Ginoo nga maoy panagbayluay sa mga gasa. Pinagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag nakadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo minaaka ninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahain Dios katunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo abo Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya. Alang kanamo ang magagangaan sa langit.
Huwag busa ang mga anghel sa kalangitan nagadahig sa imong himaya. Huwag nagduyog sa tanan mong mga santos dahil sa ilang mga walay hunong nga awit sa pagdayig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahahuman. Puno ang langit ug lupa sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Panglihok, mangluhod tong makaluhod pa. Santos kay ikaw gituo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu. Aron magsantos dining mga gasa. Aron mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pain. Ipasalamat kanimo, mipika si mihatag niini ngadto sa iyang mga tidun-an nagmingon. Daw nga takili ninyo nga tanan og kana kay kini mako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Ihatag ni ini ngadto sa iyang mga tidun-an nagmingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron namang salap mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahain, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug malagad kanimo. Imo ang kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imong mingpit kami sa gugma o Banileyo among papa, na Alberto among obispok sa mga pari. Hinamdumi sa habang mga igsuon niya nga matay. Malaong mo niya mabanhaw silang tanan nga matay da simong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan nga magkaambit sa kirabing tudhay. Maban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Sa imbana nga si Senyor San Jose. Maban sa mga apostoles, sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubud-on. Data sa katuigan, ban kanila, amoy ikaw nga dahigon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi na so Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya, yata gina kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon nato ko ng mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Patumarang
kami, luwasa kami sa dalutan. Magayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Kay man ang gingharian, nagahumog ang himaya, pangko sa kahangduran. Ginoong Hesukristo nagyon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kay tanawa mo mga sala, to dili pagsalig sa mong simbahan. Ug sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaaka ninyo. Manaog sa kanimo. Karon ito ipakita ang timaan sa panaginig sa pinagdahit. Peace. Peace. Sa Diyos nga nagawag sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Pero sa Diyos nga nagawag sa mga sala Baliho, mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas kalibutan. Bilan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo di kay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang mamayo ako. Pagampo alang sa akong spiritual communion. Akong Hesus, nagato ko nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, o ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sama niya kauban kanako, o hingpit kong giusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Dawat akini sa ako
Pagampo kita. O Diyos, na maluluyon, pinaagi niling sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot, namo pagpakahibo. Kahimo, nga mas mahisama kaniya, itugot yung makaambit kami sa iyang himaya di sa langit. Yan ang mga pangayo, pinagining Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo na akin ninyo, Manausap kanimo. when Diyos, magamustaran lang ikaninyo, nga mahain ng ako ng Espiritu Santo, Amen. ikahalad ang Santos Kamisa, dado na to ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iyaray na sa Pilipinas, panalindi kami sa mga katalaman. Magkakang kami ganto sa manluluwas, si Kristo na anak mo, huwag ang pag-awasan. Dayon sa kasing-kasing namo, mga pagtuwaw ng imasok ng mga iupo, uwasa kami sa dayon kasunod. Maliyaray na sa Pilipinas, padalipin kami sa mga katalaman. Magkakal kami nga sa manluluwas, si Kristo na anak mo, huwag ang pag-awasan. Si Kristo na anak mo, huwag ang pag-awasan. Balik malingkod, alang sa blessing of sacramentals. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, unahin natin yung salt ninyo. Diyan lang kayo sa upuan ninyo, ha? Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Thou creature of God's salt, I purge thee of evil, by the living God, by the true God, and the holy God, by the God who ordered thee, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may pantasam and wickedness, and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would deign of thy goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercise salt, at sana po nakinig kayo sa katikisim natin kanina para magamit ninyo yan properly. Sunod, ang tubig ninyo, paki-open po yung takip ng mga tubig ninyo. You creature of God, water, I purge thee of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth, and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let us creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleanse and delivered from harm. It transforms in joy, spirit of goodness, and air of peace, freed from baneful and needy snares, by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kindly mix the salt to your water. Haluan nyo ng tubig
salt yung tubig ninyo. Kunting salt lang, ha? The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, who valiantly put down hostile influences, frustrate and fearsome we beseech thee, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a joyous witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exercise water na po yan. I hope gamitin nyo po yan regularly. At sa mga na-late kanina, pwede kayo babalik Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 7 a.m. Nandito na kayo for empowerment po. At malalaman nyo paano gamitin yung mga sacramentals. At atin-atin lang to, kapag oppression yung mga sakit ninyo, dahan-dahan pagagalingin kayo. Pero natural, we need doctors. We need doctors. Amen? Sunod nating i-bless ang olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosarius power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil, and that bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, the Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world be far. The Lord be with you. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service we acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which your blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ, O Lord. Ang inyong oil ay holy and exorcised oil na po yan. Sunod ating i-bless, general blessing ang kasunod, incense, candles, rosary, cross, crucifix, needles, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, bell, handbook, novena, all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your peace and people. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals na po yan. At kahapon nag-exercise po ako, panghuli, at mamaya meron ako exercise, grabe ka wild, no? Yung mga sacramentals na binibless natin, grabe na torture sila. So kung gagamitin lang natin yan regularly sa ating sakit, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, o sa mga kapitbahay natin, pwede nyo ma-share para meron tayong matutulungan. Kung oppression talaga, mamaya, kung may sisigaw, yun po. No? Dito ako mag-exercise mamaya, then mga 4, lalabas ako for inventing of the senses. Matapos kayo ma-deliverance, lalabas ako for inventing of the sick. Sa inventing of the sick, unahin natin yung mga nag-wheelchair na, sila ang paunahin natin mamaya, ha? And then, i-deliverance kayo lahat. Kung meron kayong karamdaman na walang finding sa doktor, ipatuloy niyo ang prayer of deliverance. Aralan niyo po yung prayer of deliverance po. Sinishare namin yan sa inyo para magagamit natin. Hindi namin kaya kami lang. Use your power from Jesus Christ by means of the sacrament of baptism. Nabautismohan na kayo. Nakumpirmahan na din. Very good. What a power from Jesus. Increase your knowledge. Yung mga tatay, yun ang makapangyarihan.
among the family circle. Amen? Kung may karamdaman kayo, do deliverance to your house. Gamitin nyo yung prayer ng simbahan. At ipa-bless nyo sa pari yung bahay ninyo. And then mag-deliverance kayo sa bahay ninyo. But before that, practice cares. So 2 to 4, may kasama tayong pari, si Father Skelton, for confession po. Okay? And then after, mga alas 4, after ma-deliverance kayo, lalabas ako for anointing of the senses and anointing of the sick. At dito sa likod, mag-solemn exercise po ako. At kung may sisigaw, wag lang kayong tatakbo. Bakit? Habulin nila kayo. No? Huwag kayong matakot. Increase your faith because God is with us. Sino ang pinakamalayo ngayon? Saan? Cebu. Leyte. Sino pa? Talibon. Bukidnon. Kayo? Saan? Tabilaran. Ha? Caraga. Sa Luzon yan? Caraga region? Canada. Caraga. Wow, from Canada. Welcome sa Pilipinas. Sino pa? Ikaw dong. Saan? Teka, saan? Kadihay ka na eh. Oh, so ang ikaw? California. No? From California, no? O sa Cebu. Wow, ang layo. Layo sa Batayan Island. Mga 8 hours from the city, no? Sino pa? Yun na? No? Taga Bohol na kayo? So welcome sa Bohol, ha? And then magsimula na tayo. Tatawagin yung mga pangalan ninyo, okay? God bless.